So ano lang natin guys, no? So yun ang ginagamit ni Donaldo pag nagpe-present sa Philippines, like yung face-to-face is actually using Crowd1 Network Limited. So it's not using Asia Pacific. So yun ang ginagawa kasi ng CDO is based on Crowd1 Asia Pacific, which is basically a support office, no? Kaya, technicality, walang issue. Yon. So papakita niya kung paano niya yung pinapa-present. So Sige, sige daw sir. nandiyan ka na. Okay, good. Yes, sir. Okay, go ahead. At sandali, gawin kong co-host yung yung mobile mo. Sandali. Yan. Okay. Sige, all yours. Thank you. Salamat, sir. So, lang po makikita po ba sir yung screen? Oh, we can see. Oh, salamat. We can see. So, ito po yung ginagawa ko for my presentation sa labas po. Yan po yung first slide ko. And then, unang-una, yan, pinapakita ko po yan. Sinasabi ko po na hindi po tayo Crowd1 Asia Pacific. Baka may ma-research po kayo dyan sa Google or sa internet na nakapangalan talaga as Crowd1 Asia Pacific. So tandaan nyo po yung pangalan Crowd1 Asia Pacific Incorporated. So hindi po tayo yan. So ang business po natin, yan po yun talaga. So tandaan po natin nakapangalan po talaga as Crowd1 Network Ltd. So balikan ko po, hindi po tayo Crowd1 Asia Pacific. Sa makikita nyo po dyan sa mga Google or sa internet, hindi tayo dyan. So ang business po talaga natin is Crowd1 Network Ltd. Magkaiba po yun. So yan po yung Certificate of Incorporation niya sa RAC International Corporate Center. So kung ang company registered as RAC International Corporate Center, they are following the highest standard. Okay, they can do business globally and internationally. Just like Facebook, they are registered po sa Amazon. Si YouTube registered sa Amazon, Silicon Valley. So wala po sila, hindi po sila registered po dito sa Pilipinas, but they can do business internationally and globally. So po, and then papakita ko po para suportahan po, andyan po yung resibo natin. So yan. So nakapangalan po talaga as Crowd1 Network Ltd. So ulitin ko po, yung business po natin is hindi Crowd1 Asia Pacific, kundi Crowd1 Network Ltd. So magkaiba po yun. So yan po yung ginagawa ko, sir. Yan lang. Then proceed to my presentation kagad. So ganyan lang sir. Tapos additional ko lang dito po sa ating yan. Yan, ito po yung additional ko. Kasi may pinipresentahan din ako dito na abogado din. So pinapakita ko ito yung mother company natin as Impact Crowd Technology. Yan po yung headquarter niya sa Madrid, Spain. Then, company vision, binabasa ko rin po yan. Then, ito po, in-explain ko po ito, yung ICT fulfills all European and international laws and regulation. So, sinasabi ko po sa kanila na our company
sinusunod po yung international law. So ngayon, kung magtatanong po kayo dito sa Pilipinas, nagbabayad po ba si Crowd1 ng tax sa ating government? So ang sinasagot ko po sa kanila is Crowd1 Network Ltd is a digital business. So kagaya po yan ni Facebook, ni YouTube, digital business po siya, hindi po sila nagbabayad ng tax. So kung saan po sila registered, doon po sila nagbabayad. So ngayon, ang tanong, pwede bang mangulikta yung government sa ating company? Hindi po, bawal po yun. Bakit? Wala pa po tayong law about digital. That's why one of the congressman dito po sa Albay, okay, nagfa-file po siya ng resolution na pwede magpapataw ng tax doon sa mga digital company just like Netflix, YouTube, Facebook, kasi bawal po mangulikta yung government kung wala pa po sa law. Illegal po yan. So ang makakalaban niya po doon, yan po yung international law. That's why si Crowd1 po sumusunod po talaga sa international law. So kung magbabayad man tayo ng tax, tayo as individual, yung kumikita na tayo dito sa company. Just like Rafi Tulfo po, pumupunta po siya sa Silicon Valley, doon sa YouTube, maghihingi po siya ng kung magkano yung kinikita niya. Siya po yung nagbabayad ng tax as individual person po. Hindi po yun si YouTube yung nagbabayad. Kung may law na po tayo, pwede na po magbabayad si Crowd1. Currently, wala po tayong law regarding digital po. So yun po yung sinasabi ko sa kanila, sir. So ito, binabasa ko rin sa kanila, transparency, legal requirements, tax laws, and relevant regulations. So ganyan po yung presentation ko dito. So far naman po, yung mga attorney na pumapasok po dito, wala na po silang totally na tanong kasi naintindihan naman po nila about international law and about digital. Then regarding din po doon sa tanong, doon sa Crowd1 Asia Pacific tsaka Crowd1 Network Ltd, may kunting tanong lang po. Pero ang sinasagot ko naman po, ang tanong kasi bakit magkaiba ba si Crowd1 Asia Pacific tsaka si Crowd1 Network Ltd? Ang sinasabi ko po sa kanila, iisa po yung mother company, but they are separate entity. Just like yan dito sa Pilipinas, si Ayala, di ba may problema po siya about sa Maynilad, di yung tubig. So anong problema po ni Maynilad or ni Ayala doon sa tubig? Hindi po kasali yung bangko nila, hindi po kasali yung mall, because they are separate entity. So yun po yung sinasabi. So far naman po, wala naman pong problema doon sa sinasabi kong ganun. So yun po. Okay, thank you, Donaldo. Thank you. May tanong dito si nagtaas ng kamay si Rosano Delmo. May tanong ka? I saw you raise your hand. Nasagot na pa ba ni Donaldo or may tanong ka pa ba? Hello, you can unmute po yung inyong microphone. So baka na lang niya okay, no problem. Sino naman? Hello? Hello? Yeah, may tanong ka? Yes, yung okay. Pwede pa ipakita yung kanina yung hindi yung separate yung yung parang picture sa yung sa Crowd1 Asia na pwede ipakita ulit para ma-screenshot ko. Yan sir, makikita niyo po. Sige. Okay, thank you. Na-screenshot ko na. Thank you. Ito po sir, screenshot nyo din po sir para who may comparison po kayo. Who wants to go ahead, no? Screenshot nyo na yung photo na yan para if you want to include it, lalo na yung mga nasa Pinas. Okay, I just clicked on it. Okay. Ibalik yung isa yung isang Asia Pacific, pakibalik. Yun. Yan, ayun.
Okay, thank you, thank you. Oh, din sa resibo sir, pakita mo rin sa kanila yung resibo natin. Yan po. Ah. Okay, thank you, thank you. Salamat po. May tanong pa po kayo, guys? May isa akong tanong. Yeah, who's Yes, this? sir. Yung office natin doon sa Manila, saan ba yun? Nag-exist pa yun? Sa Rockwell. Rockwell. Anong license niya doon? Support lang? Anong registration niya doon? Anong niya? Permit? I think the Customer service ka. customer service sir. lang, parang support office lang, from my understanding. Tama ba, Donaldo? Parang support office. Yes, sir. Opo. Parang support office lang for the affiliates sa Pilipinas. That's all it is. Yeah. Okay. Sige. Thank you, Okay. thank you. Tapos may tanong. Yeah, go ahead. May tanong po ako. Yeah, Felix, yeah, go ahead. Yes. Yun pong Rockwell, sarado na o open pa? At the moment they closed it because of what's currently happening, pero hindi totally shut down because it's something to be resolved. Yun ang sabi sa akin ni Mr. Jan Frosne. Yun nga, kasi ina-announce pa ninyo sa webinar na there's a Philippine office. Because it's not fully shut down yet. Okay, thank you. So it's an office as a support office, yes, but it's not as if, like it's totally shut down. So when they resolve it, pag na-resolve na, kasi it's currently being resolved by Crowd1 and the SEC, no? So ultimately, for your information, they will decide whether they will keep the office or re-establish a new name. Na it can be another name, no? I don't know, whatever. Or pag kasi if depende sa SEC, they make it easy for them, they can just say, okay, no problem, we will just open up an office in Hong Kong. Okay, and in this case, if they open up an office in Hong Kong, it doesn't mean we cannot function because we're an e-commerce based business. So as we said, no, sino ba sa atin ang nakapunta sa office sa Rockwell? I don't think, kay si Donaldo, nakapunta ka na ba sa office? Hindi, sir. Hindi ako nakapunta so doon. ayun, so more than 1 year na siya. He's been director 2. He's been, he hasn't been in the office. In fact, the office, I think, is just an office for the local staff. So it's more for support. Yung mga tatawagan, si Marilyn Buwan, yung office manager, but it's not really, it's not required, to be honest, parang ganun. Thank you very much. You're welcome. You're welcome. Yeah, go ahead. Yung Asia, yung isa yung hindi sa atin, ano bang negosyo na pareha din sa atin? Pareho din, kaya lang support office lang siya. Yung parang na decided sa SEC na i-cease and desist order yung Crowd1 Asia Pacific. Yun din ang maganda yung tanong. Yun din ang ng Crowd1 kasi itong nangyari, no. Ang nangyari kasi they first and foremost they did the SEC did the CDO order during the height of the COVID without hearing due process, no. Walang nangyari, inano na nila. That's one. Second, they don't know what office they're accusing. Kasi sinasabi nila Asia Pacific, which is basically based in the Philippines, pero yung Asia Pacific it's actually like a support office. So nakita nyo naman, pinakita ni Donaldo yung receipt niya and certificate, no. The company is actually trading in Dubai or the one in ICT in Spain. So in other words, ang sinasabi ni Donaldo, we are adhering to international laws. Kaya hindi tayo pwede tirahin ng SEC because the SEC doesn't have
policies for digital products na kaya nilang bungguin head-on ang Crowd1 because we are adhering to international laws. Okay, so medyo gray. Kaya nga kung if SEC says isara nyo, okay, sabi ng Crowd1, bahala kayo, isara namin, walang problema. It doesn't stop us from functioning because if you look at our receipts, when you register, you're actually logging onto the server located internationally, either in Dubai or Europe. It's not located in the Philippines. So transaction is not transacted in the Philippines. I see. Nakuha nyo? Pero yung pangalan yung sa office sa Manila, yun ang Asia Pacific. Asia Pacific lang yun. Yeah. But ang nakita mo, you are actually running at yun nga sinasabi ni Don Aldo, you are actually operating as Crowd1 Network Limited. Pero hindi ba yung magka-problema ang mga members dito sa Pilipinas kapag mag-decide yung SEC na totally isara ninyo? Baka ganito na lang, sir. Para madali po natin not to do business here. Sige, you want to share, Donaldo? Para madali lang po natin maintindihan, sir. Okay? Magbigay po ako ng example, sir, ha? Bago ako magja-jump doon sa Crowd1 Asia Pacific at Crowd1 Network Limited. Okay? Example po niyan, sir, is palagay po natin si Ayala. Okay? Si Ayala, may mga group of companies siya, yung under sa umbrella niya is andyan si BPI, andyan si Abrisa, andyan si Ayala Mall. So ngayon, separate entity po yung tatlo. Okay? So ngayon, kung magka-problema po siya, si BPI, sa government natin, hindi po kasali si Ayala Mall, tsaka yung isang business niya. Okay? Kasi separate entity po siya. Separate function po siya. Okay? Hindi po siya apektado. Except na lang po kung may problema talaga yung tatlong company niya. So, yun po, pwede silang But if they are separate entity, wala po siyang problema, walang problema sa Ayala Mall doon sa BPI na under sa umbrella ni Ayala. Same with din po sa atin, sir. Si Crowd1 Network Limited and si Crowd1 Asia Pacific, it's a separate entity. Okay? Separate function po siya. Kaya po sinasabi ko po sa presentation, pinapakita ko po talaga dito na we are not Crowd1 Asia Pacific. Okay? Kung ano pong problema ni Crowd1 Asia Pacific, hindi po tayo kasali doon. Kasi si Crowd1 Asia Pacific, customer service lang po talaga siya. Kumbaga, siya po yung magkikater kung may mga concern, hindi po siya pwede gamitin sa business. Just like si Sir Gilbert, nung bago pa po siya pumapasok dito sa ating negosyo, pinapasok ko po siya doon sa Crowd1 Asia Pacific. It's because they are a customer service. Okay? Ang negosyo po talaga natin is Crowd1 Network Ltd. Makikita po natin sa back office po natin is scroll nyo po sa pinakababa, ang makikita nyo po is Crowd1 Network Ltd. Sa resibo po, Crowd1 Network Ltd. So, kahit wala po tayong not necessary kasi, sir, na may office per country kung saan yung business because we are a digital business. Okay po ba? Oo, just like YouTube, wala naman po talaga siyang office sa Pilipinas. So, kung may hindi po pwede na makiano si yung government natin kay YouTube, okay? Kasi pupunta po talaga siya doon sa Silicon Valley. Ano po talaga niya, si YouTube, nag-follow lang po talaga siya sa international law. Same with din sa atin. Wala po tayong problema doon. Hindi po natin pwede pakialaman yung problema ni Crowd1 Asia Pacific. Okay? Hindi po natin iisipin yun. Isasabihin lang po natin sa mga tao, sir, na at first po, ipapakita po talaga natin. Kasi on my presentation, sir, yan po yung una-una na inilabas ko na hindi po tayo Crowd1 Asia Pacific. Ang negosyo po natin is Crowd1 Network Ltd. Para alam po natin, kasi kung hindi po natin yan sasabihin, sir,
on my presentation kasi sir is hindi ko pinapakita kung ano yung mga office natin sa aking presentation sir ha. O, wala kong pinapakita nga saan tayo. Ang pinapakita ko lang po kasi doon, yung office natin is located at Madrid, Spain, John sa ICT. Yun lang po talaga. It's because not necessary na kung saan yung business natin lalagyan ng office. Hindi po necessary yun. Okay? So yun po Ayun yung ang main sinasabi- headquarters sa Spain. Yes po sir, yun po yung headquarter natin sa Spain. So yun po yung pinapakita ko sa kanila kasi po dapat unahan po natin sila kasi kung hindi po natin sila uunahan, along the way, habang you're doing a presentation, magre-research po yan sila. Oo. Tapos at the end of your presentation, sasabihin sa'yo, oh may issue naman pala ito, bakit hindi mo sinabi sa akin? Doon ka pa magdi-depend sa sa sagot mo. So bago po kayo magsimula, ipapakita mo na sa kanila na hindi tayo yan. Para mas madali po mas smooth po yung flow doon sa ating presentation. At the end of presentation, hindi niya na may tanong yon kasi nasabi mo na at Nasagot first na. na hindi tayo. Nasagot Oo. na. Yes po, sir. Oo. Okay. So Lalo yun na. po yung inano ko, sir. Thank you. Salamat po. Thank you. Thank you, Donaldo. May mga tanong pa, guys? Meron pa pong question? So kung I think, thank you very much. So kung okay na guys, so meron pa ba Don Aldo? Sandali ah. Okay, thank you. Okay, nasagot na, no? So that's good. So ano pa Don Aldo? Anong tingin mo? You have some more pa ba or Yun lang po, sir. By next technical training po,